Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Panginoon, kung paano namin pinupuri at pinapasalamatan ka at sinasamba kita sa iyong pinakadakilang lahat ng mga kaloob. Sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang maging ating tagapagligtas at kaibigan, at para sa pagkamatay sa aming lugar sa krus upang bayaran ang halaga para sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyo na kapag ang 2 o 3 ay natipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming gitna. At salamat sa Ama para sa maraming mga pagpapala na pinaliliguan mo sa bawat isa sa atin araw-araw. Bigyan mo kami ng mapagpasalamat na mga puso at isang pagpayag at pagnanais na ibahagi sa iba ang biyaya at awa na iyong pinaulanan sa amin araw-araw ng walang sukat. Tulungan mo kaming, Panginoon, upang ipakita ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya sa lahat ng mga tumawid sa aming mga landas ngayon. Naway maging handa tayo at handang maging tapat na mga saksi sa iyo at magbigay ng sagot sa ating pinaniniwalaan upang marami rin ang makakilala sa iyo at tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at kaibigan. Dahil nakita nila siya sa atin, tulungan mo kaming pasiglahin at iangat ang iba pang mga miyembro ng iyong katawan at sa lahat ng bagay upang maging iyong mga kamay at paa, ang iyong mga mata at taenga, at ang iyong puso ng pag-ibig sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ako dumating sa iyo, lalo na ngayon, upang iangat hanggang sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng mga taong nalulumbay at nalulumbay, at ang mga taong nag-iisa, nangangailangan at pagod. Panginoon, ipinagdarasal ko na palibutan ng iyong mapagmahal na pangangalaga, kaginhawaan at tulong ang bawat isa, at hinihiling ko na ikaw ay maging tunay na totoo sa kanila sa panahong ito ng kahirapan o kalungkutan. Dalhin sa buhay ng bawat isa ang isang taong makikibahagi sa pagmamahal at kagalakan ng Panginoong Hesus. Isang taong magpapasigla sa mga espiritu at puso ng bawat lalaki at babae ngayon. Isang taong magpapakita ng pagmamahal at kabaitan ni Kristo sa sinumang nawala sa mga paghihirap ng mundong ito at masusumpungan ang kanilang sarili na nag-iisa o walang kaibigan. I-refresh ang kanilang mga puso at kaluluwa na aking ipinagdarasal sa katotohanan na mahal mo sila ng labis na namatay ka
para sa kanila at na ikaw ay nangako na aliwin at tulungan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan. Hayaan silang makita na sila ay hindi nag-iisa, ngunit na ikaw ay isang laging kasalukuyang tulong sa oras ng problema at na ang mga paghihirap ng buhay na ito ay ngunit para sa isang maikling panahon. Tulungan silang malaman na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi, nagtatrabaho sa kanila ng isang kahangahangang kaluwalhatian na magtatagal magpakailanman. Gamitin mo ako, Panginoon, nananalangin ako, upang maging isang liwanag sa mga nangangailangan, pampalamig sa pagod at pampatibay loob sa mga nalulumbay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Siguro, O Diyos, siguro masyado akong nag-aalala sa sarili ko. Patawarin mo ako, tulungan mo akong makita ang mga pangangailangan, pasanin at sakit sa puso ng iba. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay araw-araw sa ganitong paraan, nakakalimot sa sarili, na kahit lumuhod ako para manalangin, ang aking panalangin ay dapat para sa iba. May panahon na ang aking mga personal na pasanin ay mabigat at dapat kong dalhin ang mga ito sa iyo. Ngunit tulungan mo ako, Diyos, na mag-alala din sa iba at sa dakilang mundo tungkol sa akin, sa pangalan ni Kristo. Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyo na kaming nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas, at lahat ay bahagi ng iyong makalangit na pamilya. Balang araw ay magpapalipas ng kawalang hanggan kasama mo sa aming niluwalhati na mga katawan, kapag iyong lilinisin ang lahat ng luha mula sa aming mga mata. Salamat sa pag-ibig at suporta na maaari naming ibahagi ng sama-sama habang kami ay nagagalak sa aming kahangahangang kaligtasan at umasa sa aming walang hanggang posisyon sa makalangit na Jerusalem kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat na sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Salamat sa iyo na sa iyong biyaya, binihisan mo kami ng kanyang katuwiran at pinaupo mo kami kasama ni Kristo Jesus sa mga makalangit na dako. Salamat na kapag tayo ay pagod at pagod, maaari tayong pumunta sa iyo para magpahinga at magpasalamat sa iyo na anuman ang mga problema at paghihirap na umabot sa ating buhay, nangako kang makakasama natin palagi kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang matustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Tulungan mo kami ng paisa-isa at sama-sama upang hikayatin, pasiglahin at iangat ang isa't isa habang hinihintay namin ang kahangahangang araw na darating, si Jesus, upang dalhin kami upang makasama ang kanyang sarili sa langit. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking Ama
at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito. Kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo. At kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko, ngunit Ama, ay hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong nilagyan sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakababahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman na ang mundong ito ay hindi ang aking tahanan at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at ang mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ang mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinala ko at ang mga pag-aalala na mayroon ako na baka mawalan ako ng trabaho sa malapit na hinaharap. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho at alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti at o Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ang maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho at ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso
upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon na aking nasumpungan sa aking sarili at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon, ngunit ako, ang iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon. Ipinagdarasal ko ako para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa buhay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko pa nakikita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan. Ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas. At hinihiling ko na hahanapin mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugan ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mahabang panahon bukod sa pamilya at ito ay naglalagay ng isang strain sa ating lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden ng mga isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilipat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga
habang hinihintay ko ang iyong mabuti at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin ang iyong sapat na lakas. Panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Panginoon, kung paano namin pinupuri at pinapasalamatan ka at sinasamba kita sa iyong pinakadakilang lahat ng mga kaloob. Sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang maging ating tagapagligtas at kaibigan, at para sa pagkamatay sa aming lugar sa krus upang bayaran ang halaga para sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyo na kapag ang 2 o 3 ay natipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming gitna. At salamat sa Ama para sa maraming mga pagpapala na pinaliliguan mo sa bawat isa sa atin araw-araw. Bigyan mo kami ng mapagpasalamat na mga puso at isang pagpayag at pagnanais na ibahagi sa iba ang biyaya at awa na iyong pinaulanan sa amin araw-araw ng walang sukat. Tulungan mo kaming, Panginoon, upang ipakita ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya sa lahat ng mga tumawid sa aming mga landas ngayon. Naway maging handa tayo at handang maging tapat na mga saksi sa iyo at magbigay ng sagot sa ating pinaniniwalaan upang marami rin ang makakilala sa iyo at tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at kaibigan. Dahil nakita nila siya sa atin, tulungan mo kaming pasiglahin at iangat ang iba pang mga miyembro ng iyong katawan at sa lahat ng bagay upang maging iyong mga kamay at paa, ang iyong mga mata at taenga, at ang iyong puso ng pag-ibig sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ako dumating sa iyo, lalo na ngayon, upang iangat hanggang sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng mga taong nalulumbay at nalulumbay, at ang mga taong nag-iisa, nangangailangan at pagod. Panginoon, ipinagdarasal ko na palibutan ng iyong mapagmahal na pangangalaga, kaginhawaan at tulong ang bawat isa, at hinihiling ko na ikaw ay maging tunay na totoo sa kanila sa panahong ito ng kahirapan o kalungkutan. Dalhin sa buhay ng bawat isa ang isang taong makikibahagi sa pagmamahal at kagalakan ng Panginoong Hesus.
isang taong magpapasigla sa mga espiritu at puso ng bawat lalaki at babae ngayon. Isang taong magpapakita ng pagmamahal at kabaitan ni Kristo sa sinumang nawala sa mga paghihirap ng mundong ito at masusumpungan ang kanilang sarili na nag-iisa o walang kaibigan. I-refresh ang kanilang mga puso at kaluluwa na aking ipinagdarasal sa katotohanan na mahal mo sila ng labis na namatay ka para sa kanila at na ikaw ay nangako na aliwin at tulungan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan. Hayaan silang makita na sila ay hindi nag-iisa, ngunit na ikaw ay isang laging kasalukuyang tulong sa oras ng problema at na ang mga paghihirap ng buhay na ito ay ngunit para sa isang maikling panahon. Tulungan silang malaman na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi, nagtatrabaho sa kanila ng isang kahangahangang kaluwalhatian na magtatagal magpakailanman. Gamitin mo ako, Panginoon, nananalangin ako, upang maging isang liwanag sa mga nangangailangan, pampalamig sa pagod at pampatibay loob sa mga nalulumbay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Siguro, O Diyos, siguro masyado akong nag-aalala sa sarili ko. Patawarin mo ako, tulungan mo akong makita ang mga pangangailangan, pasanin at sakit sa puso ng iba. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay araw-araw sa ganitong paraan, nakakalimot sa sarili, na kahit lumuhod ako para manalangin, ang aking panalangin ay dapat para sa iba. May panahon na ang aking mga personal na pasanin ay mabigat at dapat kong dalhin ang mga ito sa iyo. Ngunit tulungan mo ako, Diyos, na mag-alala din sa iba at sa dakilang mundo tungkol sa akin. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyo na kaming nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas, at lahat ay bahagi ng iyong makalangit na pamilya. Balang araw ay magpapalipas ng kawalang hanggan kasama mo sa aming niluwalhati na mga katawan, kapag iyong lilinisin ang lahat ng luha mula sa aming mga mata. Salamat sa pag-ibig at suporta na maaari naming ibahagi ng sama-sama habang kami ay nagagalak sa aming kahangahangang kaligtasan at umasa sa aming walang hanggang posisyon sa makalangit na Jerusalem kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat na sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Salamat sa iyo na sa iyong biyaya, binihisan mo kami ng kanyang katuwiran at pinaupo mo kami kasama ni Kristo Jesus sa mga makalangit na dako. Salamat na kapag tayo ay pagod at pagod, maaari tayong pumunta sa iyo para magpahinga at magpasalamat sa iyo na anuman ang mga problema at paghihirap na umabot sa ating buhay, nangako kang makakasama natin palagi kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang matustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan
ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Tulungan mo kami ng paisa-isa at sama-sama upang hikayatin, pasiglahin at iangat ang isa't isa habang hinihintay namin ang kahangahangang araw na darating, si Jesus, upang dalhin kami upang makasama ang kanyang sarili sa langit. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito. Kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo. At kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko, ngunit Ama, ay hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong nilagyan sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakababahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman na ang mundong ito ay hindi ang aking tahanan at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at ang mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ang mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinala ko at ang mga pag-aalala na mayroon ako na baka mawalan ako ng trabaho sa malapit na hinaharap. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho at alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti at o Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ang maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho at ako
ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo, sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon na aking nasumpungan sa aking sarili at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon, ngunit ako, ang iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon. Ipinagdarasal ko ako para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa buhay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko pa nakikita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ang Panginoong Jesus ay aking tagapagligtas. At hinihiling ko na hahanapin mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugan ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mahabang panahon bukod sa pamilya, at ito ay naglalagay ng isang strain sa ating lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden ng mga isang lalaki at babae
ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilipat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong mabuti at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin ang iyong sapat na lakas. Panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Jesucristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Panginoon, kung paano namin pinupuri at pinapasalamatan ka at sinasamba kita sa iyong pinakadakilang lahat ng mga kaloob. Sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang maging ating tagapagligtas at kaibigan, at para sa pagkamatay sa aming lugar sa krus upang bayaran ang halaga para sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyo na kapag ang 2 o 3 ay natipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming gitna. At salamat sa Ama para sa maraming mga pagpapala na pinaliliguan mo sa bawat isa sa atin araw-araw. Bigyan mo kami ng mapagpasalamat na mga puso at isang pagpayag at pagnanais na ibahagi sa iba ang biyaya at awa na iyong pinaulanan sa amin araw-araw ng walang sukat. Tulungan mo kaming, Panginoon, upang ipakita ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya sa lahat ng mga tumawid sa aming mga landas ngayon. Naway maging handa tayo at handang maging tapat na mga saksi sa iyo at magbigay ng sagot sa ating pinaniniwalaan upang marami rin ang makakilala sa iyo at tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at kaibigan. Dahil nakita nila siya sa atin, tulungan mo kaming pasiglahin at iangat ang iba pang mga miyembro ng iyong katawan at sa lahat ng bagay upang maging iyong mga kamay at paa, ang iyong mga mata at taenga at ang iyong puso ng pag-ibig sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ako dumating sa iyo, lalo na ngayon, upang iangat hanggang sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng mga taong nalulumbay at nalulumbay.
at ang mga taong nag-iisa, nangangailangan at pagod. Panginoon, ipinagdarasal ko na palibutan ng iyong mapagmahal na pangangalaga, kaginhawaan at tulong ang bawat isa, at hinihiling ko na ikaw ay maging tunay na totoo sa kanila sa panahong ito ng kahirapan o kalungkutan. Dalhin sa buhay ng bawat isa ang isang taong makikibahagi sa pagmamahal at kagalakan ng Panginoong Hesus. Isang taong magpapasigla sa mga espiritu at puso ng bawat lalaki at babae ngayon. Isang taong magpapakita ng pagmamahal at kabaitan ni Kristo sa sinumang nawala sa mga paghihirap ng mundong ito at masusumpungan ang kanilang sarili na nag-iisa o walang kaibigan. I-refresh ang kanilang mga puso at kaluluwa na aking ipinagdarasal sa katotohanan na mahal mo sila ng labis na namatay ka para sa kanila at na ikaw ay nangako na aliwin at tulungan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan. Hayaan silang makita na sila ay hindi nag-iisa, ngunit na ikaw ay isang laging kasalukuyang tulong sa oras ng problema at na ang mga paghihirap ng buhay na ito ay ngunit para sa isang maikling panahon. Tulungan silang malaman na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi, nagtatrabaho sa kanila ng isang kahangahangang kaluwalhatian na magtatagal magpakailanman. Gamitin mo ako, Panginoon, nananalangin ako upang maging isang liwanag sa mga nangangailangan, pampalamig sa pagod at pampatibay loob sa mga nalulumbay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Siguro, O Diyos, siguro masyado akong nag-aalala sa sarili ko. Patawarin mo ako, tulungan mo akong makita ang mga pangangailangan, pasanin at sakit sa puso ng iba. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay araw-araw sa ganitong paraan, nakakalimot sa sarili, na kahit lumuhod ako para manalangin, ang aking panalangin ay dapat para sa iba. May panahon na ang aking mga personal na pasanin ay mabigat at dapat kong dalhin ang mga ito sa iyo. Ngunit tulungan mo ako, Diyos, na mag-alala din sa iba at sa dakilang mundo tungkol sa akin, sa pangalan ni Kristo. Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyo na kaming nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas, at lahat ay bahagi ng iyong makalangit na pamilya. Balang araw ay magpapalipas ng kawalang hanggan kasama mo sa aming niluwalhati na mga katawan, kapag iyong lilinisin ang lahat ng luha mula sa aming mga mata. Salamat sa pag-ibig at suporta na maaari naming ibahagi ng sama-sama habang kami ay nagagalak sa aming kahangahangang kaligtasan at umasa sa aming walang hanggang posisyon sa makalangit na Jerusalem kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat na sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Salamat sa iyo na sa iyong biyaya, binihisan mo kami ng kanyang katuwiran at pinaupo mo kami kasama ni Kristo Jesus
sa mga makalangit na dako. Salamat na kapag tayo ay pagod at pagod, maaari tayong pumunta sa iyo para magpahinga at magpasalamat sa iyo na anuman ang mga problema at paghihirap na umabot sa ating buhay, nangako kang makakasama natin palagi kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang matustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Tulungan mo kami ng paisa-isa at sama-sama upang hikayatin, pasiglahin at iangat ang isa't isa habang hinihintay namin ang kahangahangang araw na darating, si Jesus, upang dalhin kami upang makasama ang kanyang sarili sa langit. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking Ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito. Kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo, at kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko. Ngunit Ama, ay hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong nilagyan sa akin, at hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakababahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy, sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus, na nalalaman na ang mundong ito ay hindi ang aking tahanan, at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at ang mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot, sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ang mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinala ko at ang mga pag-aalala na mayroon ako na baka mawalan ako ng trabaho sa malapit na hinaharap.
dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho, at alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti. At, O Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ang maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho, at ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo, sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka, at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon na aking nasumpungan sa aking sarili, at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon, ngunit ako, ang iyong anak, at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon. Ipinagdarasal ko ako para sa akin, upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa buhay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko pa nakikita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas, at hinihiling ko na hahanapin mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo
sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugan ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mahabang panahon bukod sa pamilya, at ito ay naglalagay ng isang strain sa ating lahat. Panginoon, Ikaw ang nagpasimula ng kasal at Ikaw ang nag-orden ng mga isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilipat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong mabuti at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin ang iyong sapat na lakas. Panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mahal na Panginoon, kung paano namin pinupuri at pinapasalamatan ka at sinasamba kita sa iyong pinakadakilang lahat ng mga kaloob. Sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang maging ating tagapagligtas at kaibigan, at para sa pagkamatay sa aming lugar sa krus upang bayaran ang halaga para sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyo na kapag ang 2 o 3 ay natipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming gitna. At salamat sa Ama para sa maraming mga pagpapala na pinaliliguan mo sa bawat isa sa atin araw-araw. Bigyan mo kami ng mapagpasalamat na mga puso at isang pagpayag at pagnanais na ibahagi sa iba ang biyaya at awa na iyong pinaulanan sa amin araw-araw ng walang sukat. Tulungan mo kaming, Panginoon, upang ipakita ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya sa lahat ng mga tumawid sa aming mga landas ngayon. Naway maging handa tayo at handang maging tapat na mga saksi sa iyo at magbigay ng sagot sa ating pinaniniwalaan upang marami rin ang makakilala sa iyo at tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at kaibigan. Dahil nakita nila siya sa atin, tulungan mo kaming pasiglahin
at iangat ang iba pang mga miyembro ng iyong katawan at sa lahat ng bagay upang maging iyong mga kamay at paa, ang iyong mga mata at taenga at ang iyong puso ng pag-ibig sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ako dumating sa iyo, lalo na ngayon, upang iangat hanggang sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng mga taong nalulumbay at nalulumbay, at ang mga taong nag-iisa, nangangailangan at pagod. Panginoon, ipinagdarasal ko na palibutan ng iyong mapagmahal na pangangalaga, kaginhawaan at tulong ang bawat isa, at hinihiling ko na ikaw ay maging tunay na totoo sa kanila sa panahong ito ng kahirapan o kalungkutan. Dalhin sa buhay ng bawat isa ang isang taong makikibahagi sa pagmamahal at kagalakan ng Panginoong Hesus. Isang taong magpapasigla sa mga espiritu at puso ng bawat lalaki at babae ngayon. Isang taong magpapakita ng pagmamahal at kabaitan ni Kristo sa sinumang nawala sa mga paghihirap ng mundong ito at masusumpungan ang kanilang sarili na nag-iisa o walang kaibigan. I-refresh ang kanilang mga puso at kaluluwa na aking ipinagdarasal sa katotohanan na mahal mo sila ng labis na namatay ka para sa kanila at na ikaw ay nangako na aliwin at tulungan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan. Hayaan silang makita na sila ay hindi nag-iisa, ngunit na ikaw ay isang laging kasalukuyang tulong sa oras ng problema at na ang mga paghihirap ng buhay na ito ay ngunit para sa isang maikling panahon. Tulungan silang malaman na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi, nagtatrabaho sa kanila ng isang kahangahangang kaluwalhatian na magtatagal magpakailanman. Gamitin mo ako, Panginoon, nananalangin ako, upang maging isang liwanag sa mga nangangailangan, pampalamig sa pagod at pampatibay loob sa mga nalulumbay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Siguro, O Diyos, siguro masyado akong nag-aalala sa sarili ko. Patawarin mo ako, tulungan mo akong makita ang mga pangangailangan, pasanin at sakit sa puso ng iba. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay araw-araw sa ganitong paraan, nakakalimot sa sarili, na kahit lumuhod ako para manalangin, ang aking panalangin ay dapat para sa iba. May panahon na ang aking mga personal na pasanin ay mabigat at dapat kong dalhin ang mga ito sa iyo. Ngunit tulungan mo ako, Diyos, na mag-alala din sa iba at sa dakilang mundo tungkol sa akin, sa pangalan ni Kristo. Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyo na kaming nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas, at lahat ay bahagi ng iyong makalangit na pamilya. Balang araw ay magpapalipas ng kawalang hanggan kasama mo sa aming niluwalhati na mga katawan, kapag iyong lilinisin ang lahat ng luha mula sa aming mga mata. Salamat sa pag-ibig at suporta na maaari naming ibahagi ng sama-sama
habang kami ay nagagalak sa aming kahangahangang kaligtasan at umasa sa aming walang hanggang posisyon sa makalangit na Jerusalem kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat na sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Salamat sa iyo na sa iyong biyaya, binihisan mo kami ng kanyang katuwiran at pinaupo mo kami kasama ni Kristo Jesus sa mga makalangit na dako. Salamat na kapag tayo ay pagod at pagod, maaari tayong pumunta sa iyo para magpahinga at magpasalamat sa iyo na anuman ang mga problema at paghihirap na umabot sa ating buhay, nangako kang makakasama natin palagi kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang matustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Tulungan mo kami ng paisa-isa at sama-sama upang hikayatin, pasiglahin at iangat ang isa't isa habang hinihintay namin ang kahangahangang araw na darating, si Jesus, upang dalhin kami upang makasama ang kanyang sarili sa langit. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito, magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito. Kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo. At kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko, ngunit Ama, ay hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong nilagyan sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakababahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman na ang mundong ito ay hindi ang aking tahanan at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at ang mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso.
At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot, sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ang mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinala ko at ang mga pag-aalala na mayroon ako na baka mawalan ako ng trabaho sa malapit na hinaharap. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho at alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti at o Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ang maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho at ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo, sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon na aking nasumpungan sa aking sarili at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon, ngunit ako, ang iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon. Ipinagdarasal ko ako para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa buhay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko pa nakikita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan.
Ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas. At hinihiling ko na hahanapin mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugan ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mahabang panahon bukod sa pamilya, at ito ay naglalagay ng isang strain sa ating lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden ng mga isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilipat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong mabuti at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin ang iyong sapat na lakas. Panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.